Kailangan Bot Street, PDP. Kailangan Team Duterte lahat iboto ho natin eh. Pag tayo bumoto ng gustong ma-impeach si Inday Sara para magsiiyakan sila. Tingnan mo, itong ginawa nila kay Inday Sara, bumunga. Bumunga. Bumunga pabor sa kay Inday Sara. Bumunga pabor sa mga Duterte. Hindi bumunga pabor sa mga Marcoses. Bumunga ito ng galit. Bumunga ng galit ng maraming Filipino. Kaya damay lahat. Damay lahat ng mga kongresista na pumirma. Maraming nagsiiyakan eh. Paano hindi iiyak? Matatalo. Tinarantado lang ho ang mga Pilipino ng mga kongresista. Kaya ang mga Pilipino galit na ho sa kanila. Gusto lang magkaroon ng division. Gusto lang talaga nila ng kaguluhan. Ang problema dyan, kasi hindi man umaatras itong mga Pilipino na nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa kay Vice President Inday Sara Duterte, talaga hong pagbibigyan kayo. Kagaya ho noong unahin muna natin itong si Iclio doon sa Dinagat. Isipin mo, nagsasalita ho sila. Nagsasalita siya mismo sa distrito niya. Pero pinahiya siya. Anong sigaw ng mga sigaw ng mga audience niya? Pirma pa more. Ito lang yung patunay na ang mga Pilipino marunong na tumitimbang. At hindi na po naniniwala sa mga buhaya. Patuplok nga ho guys. Kung ako kongresista nito, putangin na, mag-withdraw na ako sa kandidatura ko, talo man yan. At tingnan mo, ito si Cleo. Thank you so much to our member of the House of Representatives. Tinapon niya yung hindi man niya tinapos yung speech niya. Tinapon niya yung microphone. Parang si Mike Ubi. Tinapon yung microphone eh. Hindi tinapos yung impeach. Impeach. Katablok nga guys. Yung speech, matalumpati niya. Hindi tinapos. Paano may sigaw kasi? Pirma pa more. Hindi niya kinaya, lumutang dyan sa stage. Sabay alis. Pirma pa more sigaw eh. Pirma pa more. Alan, Ludovic Mayo. Alan. Pirma pa more. Pirma pa more. Tinapon yung mic. Binalibag. Kasi nga, ang mga audience, sumisigaw na ng pirma pa more. Siyempre, alam niyo po yung taga-Dinagat, tinamaan din po yan ng bagyong Odette. Tinulungan din po yan ni Inday Sara at ng Duterte. Ni Tatay Digong ng bagyo, grabe ayuda sa kanila. Pati Siargao, pati Surigao City, yung ni Barber sa bagyong Odette. Kaya talo nga mga buwang. Gawa ko dyan, nagtalumpate. Baka kinabukasan, pupunta ako ng Comelec. Mag-withdraw ako. Bakit? Wala, tinarantado na ako ng mga constituent ko dahil sa pagpirma ko eh. Pahamak itong si Tambaloslos. 150 million eh. Kaya pumirma. Kaya ang resulta, ito, tapos yung karera ho ninyo. Pirma pa more daw, pirma pa more. Opening statement yan ha. Opening statement, hindi tinapos. Pahiya naman. Sumatik na yon, diretso sa inodoro. Kaya sabi ko nga ho alam mo, ang swerte talaga ng mga kalaban ng mga to. Ang swerte ng mga kalaban ng mga kongresistang pumirma pabor na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Bakit? Hindi na ho sila kailangan magpalabas ng black propaganda sa kalaban nila. Kasi yung mga kalaban nila, sira na. Yan na po yung magiging, tawag dyan, magiging panghawakan ng kalaban nila. So sabihin, itong mga taong ito, mga ahas, pagkatapos tinulungan ng mga Duterte, hayan pumirma na ma-impeach si Inday Sara. Pagkatapos silang itaas ng eleksyon para manalo at iboto ng taong bayan, nakatulong sa mga constituent nila, itong mga Duterte, hayan gusto nang ma-impeach si Inday Sara. Wala na.
panigurado ng panalo. Kaya nga sa mga kongresista, mga kalaban ho, ng mga buhaya na pumirma labang kay Inday Sara, tuturuan ko po kayo kung paano po ninyo pabagsakin ang mga kalaban ninyo. Araw-arawin nyo po yung pagpirma nila sa impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara. Walang prinsipyo yun. Pira-pira lang yun. Sariling interest. Yan ang gamitin ho ninyo, pasigurado panalo ho kayo. At kayo po yung endorso ng INC, KOJC. Isipin niyo po yun. Ang magiging kakampi ninyo, INC, KOJC, hindi na po ninyo kailangan mag-vote buying. Hindi na po ninyo kailangan bumili ng buto or gumastos pa ng napakarami. Ilatag nyo na lang yung plataforma ho ninyo. Ipaliwanag nyo sa KOJC, sa INC. Kasi ang KOJC, INC, kahit saang lugar, meron ho eh. Kayo po yung endorso. Kasi ayaw man ng impeachment ang INC at KOJC, sure win niya kayo. Sayang, tumakbo sana ako pagka-kongresista, talo ang mga animal. Ganun na lang. Yan yung karma, kagaya ho ito. Ito pa, isa pa. Kagaya nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung galit ng taong bayan, kusang lumalabas. Dito nasusubukan kung gaano kamahal ng mga Pilipino, mga Duterte. Tingnan mo ito, isa pa. Okay guys, tatanggalin ko na po itong sticker na to. Oh yeah. Itong putang inang to. Pumirma yan sa impeachment trial si VP Sara. Itong bumbong na to, hindi pala yung maaasahang hayop na yan. Tingnan mo. Nakarally pa sa impeachment ni Sara. Kaya bukin ang ina nyo, tanggal na kayo sa akin ngayon. Yes! Doon na lang kayo sa one angkas. Ay, angkasangga pala. Mga may dulot pa yun. Boom! Sipin mo. Yung mga to, bukin ang ina nyo. Lagay-lagay pa kayo dyan, dapat sa inyo. Basurahan. Yan. Bukin ang ina nyo. Ayaw pa, makapit pa. Akyu. Iyak! Tinanggal! Mag-domino effect yan eh. Makaka-influensya yung mga yan. Marami nang nagrarant, hindi ko lang mapipli lahat eh. Yung taong bayan mismo ang nagalit sa lahat ng pumirma. Zero na talaga sila. Puta, maniwala kayo sa akin. Postahan tayo guys. Talo lahat ng pumirma. Sipin mo po yun. Ang magiging kalaban nila, hayahay ang buhay. Hindi nagagastos ng black propaganda laban sa mga buhaya. Kasi ito, black propaganda na talaga ito na literal. Literal na nangyayari yung pagkatao nila walang prinsipyo. Isipin mo ikaw, mambabatas ka, sinampal ka ng 150 million, pumirma ka lang. Hirap na hirap sila magdepensa ngayon eh. Kung paano po lusutan itong yung iba naman sabi pumirma lang para may ayuda tayo. Sama tayo sa majority, ganon. Pero meron iba talaga kung ano-ano ng anik-anik, pinagtatanggol mga sarili nila. Kagaya ng taga Bohol. May marami bang taga Bohol dito? Puta, talo dito. Sus, grabing matatalo, ang daming madamay ni maraming madadamay ni Sandro sa kagaguhan nila Ito taga Bohol Lumusot yung taga Bohol. Si Edgar M. Chato. Ito pumirma rin yan eh. Ayuda kasi. Ang sabi dyan ni Chato, ni pirma sa impeachment. Sabi niya, hingpirma ko sa papel. Pumirma daw siya sa papel nga nagpa-impeach ni Sara, na nagpa-impeach kay Vice President Inday Sara dahil akala ko attendance lang yon para sa merienda. Ano yan, Kong? Buwang ka, Kong? Akala daw niya attendance lang sa merienda. Sus, bot-bot ni mo Edgar M. Chato, oy. Paano, palusot ka lang kasi talo na talaga. Isipin mo yung galit ng mga tao. Damay-damay yan. Di ba nagumpisa ng galit yung taga Davao del Sur? Tinanggal yung tarpaulin, binutas-butas. Boom. Si Kagas ba yun? Binutas-butas. Dumami na lahat. Lahat ng mga Pilipino na yung kongresista nilang pumirma, ma-impeach Inday Sara,
Yan, tinarantado na sila mga kongresista ngayon. Yan yung sinasabi ganti ng mga inaapi. Ang tanong, mga taga-Budol, ambot sa inyo, oy. Oh. Mutuo mo, ani? Ayaw mong jama-jama na mutuo mo aning tawhana, oy. Ning pirma kuno siya, unya. Wa, manjamo, makabalo nga. Impeachment kuno adto, ha? Ingon siya, merienda man kuno, attendance man sa merienda. Tuo ka niya. Niwala ka dito? Napumirma daw siya, hindi niya alam, impeachment yun. Akala daw niya, merienda. Anong merienda ko, kong? Ginto? Oh. Wala na. Yung sabi ko nga ho sa inyo, lahat ng mga bumangga sa mga Duterte na mga politiko, yung political career nila, automatic po yan, diretso sa Inidoro. Tapos yung political career nila, kagaya si Sandro, kahit sa Ilocos yan, tapos na yan. Wala nang political career yan. Kahit tumakbo siyang senador, diretso Inidoro yan. Sa 2028, wala na yan. Baka sa kanila, pwedeng mauuto po nila, di ba? Oh. Lalo na ho nung inamin niya na talagang pumirma ho siya dahil natako to siya na itapon yung lolo niya sa West Philippine Sea. At gurgurin yung tatay niya. Pati yung mama niya. Pati yung uncle niyang, Tapos sila. Ewan ko lang, yung mga taga-Bohol, kung maniniwala ba dito kay Chato na pumirma lang daw, akala merienda. Ba't ka nagiging kongresista? Hindi mo alam, pinirmahan mo. Di ba ho? Bago ka pipirma, alamin mo, ang linaw-linaw dun sa baba May nakalagay dun na impeachment for Vice President Inday Sara Duterte sa baba. Tapos sabihin mo merienda. Huwag kang mangilad, sir. Sure, talo talaga.